Alright, good evening. Okay po, good evening sa lahat, mga friends po. Kagagali ko po sa labas. Alright. Magandang gabi po sa lahat. I hope you're doing well. Palagi po ang aking prayer sa inyo ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga friends, mga brethren. At maging blessing po yung ating continuous study. Again, this is part 3 po ng ating series of study about the resurrection po. And I hope nagiging maliwanag po ito. So, recap lang po sa mga viewers natin. Yung ating na-discuss, this is the part 3 on the first day. Nakita po natin, hinanap natin yung first mention of the word death or die sa Bible. Kasi ang issue po natin is the question of resurrection. Ano ba talaga resurrection? At turo ng Biblia. Ito ba ay physical resurrection na kung saan ang majority belief ay dadating daw ang panahon na lahat ng nasa libingan na ibabangon mula sa lupa. Okay? At actually ang turo nga yung final judgment, hahatulan daw muli lahat. Samantalang ang sabi nga, hinatulan na sa impyerno yung marami, ilalabas daw muli sa general judgment, hahatulan uli. At sila ililipat do sa lake of fire. Yan po yung aking natutunan at itinuturo for how many years nung ako'y charismatic at Baptist. Good evening kay Brother Armand Toms. Thank you for watching. But then again, it was sa ating patuloy na study po siyempre. As you grow po, you learn. Right? Nagbabago yan in the sense na mas nagiging maliwanag, nagiging clear, lumalalim, lumalawak po yung ating naunawaan sa Biblia. That's why nagbabago yan. At na ating natuklasan na yun ay isang turo po na hindi pwedeng tumayo sa turo ng Biblia. Kung ating magbabatayan po yung context, yung observance kung sino kausap, at kailan nangyari yung mga bagay na yun. Ang isang question naman ay ang resurrection by spiritual. Ang kamatayan by spiritual. Right? Kung spiritual po ang kamatayan, natural, ang resurrection po spiritual din. At atin pong hinanap po yung first mention ng word na death or die at nasumpungan po natin sa Genesis 2:17. And sa ating study, nakita natin, hindi pwedeng maging physical death ang tinutukoy doon. Sapagkat si Adam po ay hindi namatay on that day. Kasi kung babasahin mo ng literal po yung verse na yon, dapat ililiteral mo lahat. Ang sabi po doon ay sa araw na kainin ni Adan ay mamamatay siya. Ang problema po nung binasa natin, hindi naman agad namatay si Adan, umabot pa ng almost 900 years bago siya namatay in the physical death. So hindi po isa pwedeng pumasok bilang physical death. Right? Nag-speculate lang iba na dahil daw sa nag-alay ang painom ng hayop at dinamitan siya kaya humaba yung buhay. Hindi nag-take effect daw yung death on that day. Alam po yun speculation yun. Alright? Now, so sa ating sumunod na study, pinakita ko po sa inyo yung sumunod na part 2 natin na pinatibayan ko na ang kamatayan po talaga natin tukoy doon ay spiritual death. Marami po tayong pinakitang passages doon. At ngayon po, yung ating pag-usapan, ipapakita ko po sa inyo, ang pinag-uusapan pong resurrection sa Bible ay ito po yung alam natin in the Old Testament. Ang kausap ng Diyos po, ang people of God, ang nation of God, walang iba kundi po yung nation Israel. Therefore, sila po ang pinangakuan talaga po ng resurrection. That is why ating mababasa po, ang resurrection po ipangunahin, primarily po, ito po yung inaasahan ng nation Israel. This is the hope of Israel. Right, basahin po natin ang mga talata. Makita po natin yan sa Acts 26, verse 6 hanggang 8. Okay.